Hindi lahat ng kasal ay sinisimulan ng pagmamahal. Ang iba sinisimulan ng sakit. Tahimik ang ballroom habang abala ang lahat sa pag-aayos. Puting tela, mamahaling bulaklak, kristal na ilaw na kumikislap sa kisam. Para sa iba, ito ay pangarap na kasal. Para sa akin, ito ang pinakamapait na araw ng buhay ko. Ako si Maya. At ako ang wedding planner ng kasal ng ex ko. Tama ang narinig mo. Ako ang pumili ng motif. Ako ang nagdesisyon ng bulaklak. Ako ang nagplano ng bawat detalye. Para sa kasal ng lalaking minsang nangako na ako lang ang pakakasalan niya. 6 buwan gens nakaraan. Hindi pa ako handa, sabi ni Adrian, malamig ang boses habang nakatingin sa cellphone niya. 6 na taon kaming magkasama. 6 na taon ng pangarap, plano at pangako. Akala ko malinaw na ang direksyon namin. Adrian, 6 na taon na tayo, mahina kong sagot. Akala ko Hindi niya ako tinignan. Parang wala lang. Maya, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Isang linya. Isang linya na sumira sa lahat. Walang sigawan. Walang eksena. Mas masakit pala kapag walang emosyon ang pamamaalam. Umalis siya na parang wala kaming pinagsamahan. At ako naiwan. Isang imbitasyon hindi inaasahan. 3 buwan pagkatapos ng hiwalayan, nagsisimula pa lang akong bumangon. Unti-unti kong binubuo ulit ang sarili ko, trabaho, routine, katahimikan. Hanggang isang araw, may pumasok na email. From Adrian Cruz. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. Hey Maya. I know this is unexpected. I'm getting married. And I want you to be our wedding planner. Hindi ako huminga ng ilang segundo. Kinakasal. At gusto niya gay ang magplano. Binasa ko ulit. Akala ko mali ang intindi ko. You know me best. And you're the best at what you do, Di. Best? O convenient? Gusto kong tumanggi. Diyos ko, gusto kong burahin ang email na iyon at magpanggap na hindi ko nakita. Pero may isang bagay na mas malakas kaysa sa sakit ko. Pangangailangan. Kakapag-resign ko lang sa dati kong agency. Kailangan ko ng malaking kliyente para makabangon ulit. At aminado ako. May parte ng puso ko na gustong malaman. Sino ang babaeng ipinalit niya sa akin? Kaya sumagot ako. I'll do it, T. Yan yung unang pagkikita. Nagkita kami sa isang cafe para pag-usapan ang detalye. Nauna akong dumating. Pawis ang palad ko kahit malamig ang aircon. At nang pumasok siya, ganun pa rin si Adrian. Malinis. Maayos. Parang walang nasirang puso sa likod niya. Kasama niya ang isang babae. Maganda. Mahinhin. Nakangiti. Maya, sabi ni Adrian. This is Lara. And my fiance. Fiance. Parang may humampas sa dibdib ko. Nice to meet you, sabi ni Lara, abot ang kamay. Umiti ako. Professional. Kahit gustong-gusto kong umatras. Nice to meet you too, sagot ko. Umupo kami. Sinimulan ang usapan tungkol sa kasal, venue, theme, date. Gusto namin simple pero elegant, sabi ni Lara. White and gold. White. Kulay ng mga pangarap na minsang kami ang may-ari. Tahimik lang ako habang nagtatala. Planner mode. Pero sa loob-loob ko may bumubulong. Ito dapat ang kasalwi. Detalyeng masakit planuhin. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo akong nilalamon ng sitwasyon. Ako ang pumili ng kanta sa aisle. Ako ang nagdisenyo ng altar. Ako ang nakinig habang pinag-uusapan nila ang honeymoon. Adrian likes lilies, sabi ni Lara isang araw. Napangiti ako ng mapait. Alam ko. Dahil ako ang unang nagbigay sa kanya yon. May mga gabing umiiyak ako mag-isa pagkatapos ng meetings. May mga araw na halos hindi ko kayaning magpanggap na okay lang. Pero tuloy pa rin ako. Dahil kailangan kong maging malakas. Kahit durog na ako. Isang bagay din hindi inasahan. Isang linggo bago ang kasal, tinawagan ako ni Lara.
Maya pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang. May kaba sa boses niya. Nagkita kami sa venue, wala pang dekorasyon. Tahimik. Malamig. Maya, sabi niya, nanginginig. May itatanong sana ako. Sagot ko. Huminga siya ng malalim. Minahal mo pa ba si Adrian? Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung anong isasagot. Sa loob-loob ko. Pero hindi na dapat. Bago pa ako makasagot, nagsalita ulit siya. May nararamdaman akong mali, bulong niya. Parang may tinatago siya. Napatingin ako sa kanya. At doon ko unang naramdaman. May sikreto ang kasal na ito. At baka, sa altar ito lalabas. Hindi ko agad sinagot si Lara. Hindi dahil ayokong magsabi ng totoo. Kundi dahil natatakot akong marinig ang sarili kong sagot. Tahimik ang venue. Ang mga ilaw ay patay pa. Wala pang bulaklak, wala pang musika. Parang angkop sa bigat ng tanong niya. Minahal mo pa ba si Adrian? Paulit-ulit na umuugong sa utak ko ang tanong. Huminga ako ng malalim. Lara, sabi ko sa wakas, piniling maging maingat, ang mahalaga ngayon ay ikaw ang pakakasalan niya. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ngumiti siya, pero halata ang lungkot sa mga mata niya. Ganyan din ang sagot niya, mahina niyang tugon. Pero ramdam kong may kulang. Bagay din hindi sinasabi. Umupo kami sa isang bangkong kahoy sa gilid ng venue. Parang dalawang estrangherong pinagtagpo ng iisang lalaking puno ng lihim. Napansin mo ba, sabi ni Lara, na parang may parte ng buhay niya na ayaw niyang ikwento. Hindi ako sumagot agad. Dahil, alam ko, may mga gabi, patuloy niya, na parang malayo siya. Kahit magkatabi kami sa kama. Napayuko ako. Ganyan din si Adrian noon. Bago niya ako iwan. May nakita akong folder sa laptop niya, bigla niyang sabi. Nakalock. May pangalan mo. Parang may tumusok sa dibdib ko. Pangalan ko, tanong ko, pilit kalmado. Tumango siya. Hindi ko binuksan. Pero bakit may file pa rin siya tungkol sa'yo? Hindi ko alam ang isasagot. Ako man ay nagtataka. Alaalang ayaw mabura. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bumalik sa isip ko ang mga sandaling akala ko'y tuluyan ng tapos. Si Adrian, nakahiga sa tabi ko noon, hawak ang kamay ko. Kapag ikinasal tayo, gusto kong ikaw ang magplano, sabi niya noon. Ikaw ang may pinakamagandang panlasa. Ironya ng tadhana. Ngayon, tinutupad ko ang pangakong iyon. Para sa ibang babae. Binuksan ko ang laptop ko. Inayos ang seating plan. Checklist. Schedule. Pero kahit anong pilit kong magtrabaho, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Lara. May file siya tungkol sa akin. Bakit? Isang hindi sinasadyang pagkakatuklas. 2 araw bago ang kasal, pumunta ako sa bahay ni Adrian para sukatin ang ilang decor na ilalagay sa ceremony exit. Wala si Adrian. Nasa meeting daw. Pasok ka lang, sabi ng kasambahay. Alam na niya. Ayokong pumasok sa kwarto niya. Pero doon nakaimbak ang ilang gamit na kailangan kong sukatin. Tahimik ang bahay. Parang walang buhay. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko ang bahagyang bukas na pintuan ng study room. At doon ko nakita ang laptop niya. Bukas. Hindi ko dapat ginawa. Alam ko. Pero may kung anong puwersang humila sa akin palapit. Sa screen. Isang folder. Maya. Nanlalamig ang mga daliri ko habang kiniklik ko iyon. Yan is nilalaman ng folder. Nandoon ang mga bagay na akala ko'y kinalimutan na niya. Mga litrato namin. Mga booking ng singsing na hindi natuloy. Draft ng wedding vows. At isang file na pinamagatang Truth Doxed. Binuksan ko iyon. Kung sakaling mabasa mo ito, ibig sabihin hindi ko na kayang itago pa. Parang hinihigop ang hangin sa paligid ko. Hindi ko iniwan si Maya dahil hindi ko siya mahal. Iniwan ko siya dahil natatakot akong malaman niya ang katotohanan. Naupo ako sa sahig. Luha ang pumatak sa keyboard. May utang akong hindi kayang bayaran.
Isang pagkakamaling ginawa ko noon at kung lumabas iyon, madadamay siya. Utang? Mas pinili kong masaktan siya kaysa hilahin siya pababa. Parang may bumigat sa dibdib ko. Si Lara hindi niya alam. At sana huwag niyang malaman. Napapikit ako. Ito pala ang dahilan. Hindi kawalan ng pagmamahal. Kundi takot. Yan katotohanang Evis masakit. Bago pa ako makapag-isip may bumukas na pinto. Anong ginagawa mo? Si Adrian. Namumutla. Halatang nakita niya ang bukas na laptop. Hindi na ako tumayo. Wala nang saysay ang pagtatago. Bakit hindi mo sinabi, tanong ko, umiiyak. 6 na taon, Adrian. Karapatan kong malaman. Lumapit siya. Lumuhod sa harap ko. Para protektahan ka, mahina niyang sagot. May taong hinahabol ako. Malaking pera. Delikado. Pero bakit mo ako pinili iwan, sigaw ko. Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Tumulo ang luha niya. Dahil kung nadamay ka hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa marinig ko ang susunod niyang sinabi. Pero ngayon, mali na ang lahat. Napatingin ako sa kanya. Lara hindi niya alam ang pinapasok niya. Isang desisyong hindi handang gawin. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Alam ko na ang katotohanan. At alam ko rin. Hindi ito pwedeng manatiling lihim. Ngunit paano? Kung sasabihin ko kay Lara, masisira ang kasal. Kung mananahimik ako, itutulak ko siya sa isang panganib na hindi niya alam. At sa gitna ng lahat, may parte ng puso kong nagtatanong. Kung ako ang nasa posisyon niya, gugustuhin ko bang malaman? Yan gis pag-uusap naming dalawa. Kinabukasan, hinanap ko si Lara. Nasa bridal suite siya. Sinusukat ang gown. Nakangiti ang lahat sa paligid niya. Pero nang magtama ang mata namin, alam niyang may mali. Maya, bulong niya. Okay ka lang ba? Hinawakan ko ang kamay niya. Pwede ba tayong mag-usap? Kami lang. Sa loob ng maliit na kwarto, isinara ko ang pinto. Huminga ako ng malalim. Lara, sabi ko, nanginginig, may dapat kang malaman bago ka maglakad papunta sa altar. Napatingin siya sa akin. Takot. Pag-asa. Pag-aalala. Ano, tanong niya. At doon. Nagsimula ang gumuho ng lahat. Nakatayo lang siya sa harap ko, suot ang kalahating bihis na wedding gown, habang ang salamin sa likod niya ay nagbabalik ng imaheng dapat sana ipuno ng saya. Ngunit ang nakita ko sa mga mata niya ay takot. Ano ang ibig mong sabihin, Maya? Tanong niya, halos pabulong. Ano ang kailangan kong malaman? Isinara ko ang pinto ng bridal suite. Parang isinara ko rin ang huling natitirang pagkakataong umatras. Lara, sabi ko, nanginginig ang boses, hindi ito madaling sabihin. At hindi rin madaling marinig. Umupo siya sa sofa, mahigpit ang hawak sa tela ng gown. Sabihin mo na, sabi niya. Mas natatakot akong hindi alam. Yens, pag-amin. Huminga ako ng malalim. Si Adrian may malaki siyang tinatagong problema, panimula ko. Hindi lang emosyonal. Hindi lang tungkol sa nakaraan namin. Nakita kong nanigas ang balikat niya. May utang siya, patuloy ko. Malaki. Delikado. May mga taong naghahabol sa kanya. Napamulagat siya. Utang, ulit niya. Anong klaseng utang? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, tapat kong sagot. Pero sapat para iwan niya ako noon at sapat para ilagay ka sa panganib ngayon. Tumayo siya bigla. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi totoo yan. Hindi gagawin ni Adrian yan. Ganyan din ang sinabi ko noon, sagot ko, mahina ngunit matatag. Tahimik ang kwarto. Ang tanging maririnig ay ang malayong ingay ng venue staff sa labas. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Tanong niya, maihalong galit at sakit. Bakit sa mismong linggo ng kasal? Dahil ngayon ko lang nalaman, sagot ko. At dahil kung ako ang nasa posisyon mo gugustuhin kong malaman. Napaupo siya ulit. Nanginginig ang mga kamay niya. May ebidensya ka ba? Tanong niya. Tumango ako. May mga dokumento. Mga mensahe.
At isang sulat na isinulat niya para sa akin. Hindi na siya nagsalita. At doon ko nakita ang unang bitak sa babaeng handang magpakasal. Yan di gabing hindi natulog gang lahat. Kinagabihan, hindi ako nakatanggap ng kahit anong mensahe mula kay Lara. Hindi rin tumawag si Adrian. Parang may bagyong paparating at lahat kami ay naghihintay kung saan tatama ang kidlat. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong. Tama ba ang ginawa ko? Wedding planner ako. Trabaho kong siguraduhing maayos ang lahat. Pero paano kung ang kaayusan ay kasinungalingan? Bandang 2:00 ng madaling araw, may nag-text. Lara, pwede ba kitang makita? Ngayon na. Yan pag-uusap gitna ng dilim. Nagkita kami sa maliit na chapel sa likod ng venue. Walang ilaw. Tanging buwan ang saksi. Maya, sabi niya, namumugto ang mata, kinausap ko siya. Napahigpit ang kapit ko sa bag ko. At, tanong ko. Hindi niya itinanggi, sagot niya. Pero hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Napapikit siya. Sabi niya, kontrolado na raw. Natapos na raw ang problema. Ngumiti siya ng mapait. Pero alam mo kung anong mas masakit, dagdag niya. Mas pinili niyang hindi ako bigyan ng choice. Tahimik akong nakinig. Hindi niya ako pitrotektahan, bulong niya. Ginawa niya akong bulag. Lumuhod siya sa sahig ng chapel. Ano ang gagawin ko, Maya? Tanong niya. Araw ng kasal ko bukas. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi kita pwedeng desisyunan, sabi ko. Pero may isang tanong kang kailangang sagutin para sa sarili mo. Tumingin siya sa akin. Kung sa unang hakbang pa lang ng pagsasama ninyo may kasinungalingan na. Handa ka bang ituloy iyon? Umaga ng kasal. Dumating ang araw na tila napakaganda sa panlabas. Araw. Bulaklak. Musika. Perpekto ang lahat. Ako ang unang dumating sa simbahan. Inaayos ang easel. Tinitiyak ang mga upuan. Kinakausap ang coordinator. Pero ramdam ko. May kulang. Wala pa si Lara. Wala rin si Adrian. Lumipas ang oras. Dumating ang mga bisita. Ang pamilya. Ang mga kaibigan. Nag-uumpisa ng magbulungan ang mga tao. Nasaan ang bride? Late lang siguro. Baka traffic. Pero ako. Alam kong hindi lang iyon. Taong nawala. Tumakbo ako palabas ng simbahan papunta sa holding room ng groom. Walang laman. Ang suit ni Adrian ay nandoon. Ang cellphone niya, wala. Sa mesa, may isang sobre. Para kay Maya. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan iyon. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin tama ka. At duwag ako. Napaupo ako. May dumating kagabi. Hindi ko na kayang ipagsapalaran si Lara. O ikaw. Napaluha ako. Umalis ako bago ko masira ang buhay niya. Sabihin mo sa kanya patawad. Isang pangalan ang nakapirma. Adrian. Yan kaguluhan niya sa simbahan. Bumalik ako sa loob. May problema, bulong ng coordinator. Wala pa rin ang groom. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga magulang ni Lara ay nag-aalala. Ang mga bisita ay nagtataka. Ang pari ay naghihintay. At sa likod ng simbahan, dumating si Lara. Suot ang gown. Maputla. Ngunit tuwid ang likod. Tumingin siya sa akin. Alam mo na, sabi niya. Tumango ako. Wala na siya, sagot ko. Huminga siya ng malalim. At least ngayon alam ko na ang totoo, sabi niya. Isang desisyong hindi inaasahan. Lumapit siya sa altar. Huminto ang bulungan. Hinawakan niya ang mikropono. Pasensya na po, sabi niya, malinaw ang boses. Hindi matutuloy ang kasal. Nagkagulo ang lahat. Pero, dagdag niya, hindi ito kabiguan. Ito ay pagliligtas. Tumingin siya sa akin. Salamat, Maya, sabi niya. Kung hindi dahil sa'yo magbubulag-bulagan pa rin ako. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang simbahan nang magsuwian ang mga tao. Naiwan ako mag-isa sa aisle na ako mismo ang nagdisenyo. Puti. Ginto.
Perpekto. Pero walang ikinasal. At sa gitna ng katahimikan, isang katotohanan ang malinaw. Minsan, ang pagmamahal ay hindi paghawak, kundi pagbitaw. May mga araw na hindi nasusukat sa oras, kundi sa bigat ng mga pangyayaring iniwan nila sa puso. Ang araw ng kasal na hindi natuloy ay isa sa mga araw na iyon. Ang gigview araw pagkatapos ng kasal. Lumipas ang isang linggo. Tahimik ang venue nang bumalik ako para asikasuhin ang refund, cancellations, at mga papeles. Wala na ang mga bulaklak. Wala na ang musika. Ang naiwan na lang ay bakas ng isang pangarap na hindi kailanman naging totoo. Grabe, Maya, sabi ng venue manager. First time naming may ganito. Umiti lang ako, pilit. Sanay na akong ayusin ang kasal. Hindi ang pagkatapos ng kasal na hindi nangyari. Sa social media, kumalat ang balita. May mga haka-haka. May mga sisi. May mga memes pa nga. Iniwan sa altar. Scam wedding. Drama queen ang bride. Pero walang nakakaalam ng buong kwento. At mas lalong walang nakakaalam kung gaano kasakit ang lahat para kay Lara. Lara, matapos din puting damit. Hindi ko siya agad nakita. Ilang araw siyang nagkulong. Hindi sumasagot ng tawag. Hindi nagpo-post, parang bigla siyang nawala sa mundo. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Pagbukas ko, si Lara. Walang makeup. Walang ayos. Nakasuot lang ng simpleng hoodie. Pero mas matatag ang tindig niya kaysa noong unang beses kaming nagkita. Maya, sabi niya, pwede ba kitang yakapin? Hindi na ako nagtanong. Niyakap ko siya ng mahigpit. At doon, siya umiyak. Hindi iyak ng isang babaeng iniwan, kundi iyak ng isang babaeng nagising. Yan salitang hindi nasabi. Naiinis ako sa sarili ko, sabi niya habang hawak ang tasa ng tsaa. Bakit ko hinayaan ang sarili kong magmahal ng bulag? Hindi kasalanan ang magmahal, sagot ko. Kasalanan ang magsinungaling. Tumango siya. Alam mo bang gusto kanyang gawing kontrabida? Bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Bago siya umalis, paliwanag niya, sinabi niya sa akin na baka daw ikaw ang dahilan ng pagdududa ko. Na baka daw selos ka lang. Napatigil ako. Pero hindi ko siya pinaniwalaan, dagdag niya. Dahil kung selos lang ang dala mo, hindi mo ilalagay ang sarili mo sa ganitong posisyon. Umiti ako ng bahagya. Salamat, sabi ko. Hindi, sagot niya. Ako ang dapat magpasalamat. Yan simula ng paghilom. Lumipas ang mga buwan. Si Lara ay umalis sa trabaho niya at nagbakasyon sa probinsya. Doon, unti-unti niyang binuo ang sarili. Nag-aaral siyang muli. Nagpinta. Nagsulat. Naglakad sa tabing dagat nang walang iniisip na kasal o pangako. Ako naman, bumalik sa trabaho. Pero may nagbago. Hindi na ako basta wedding planner. Naging storyteller ako ng mga babaeng piniling hindi magpakasal sa kasinungalingan. Unti-unting dumami ang clients ko. Mga babaeng gustong magpakasal ng totoo, o hindi na lang magpakasal kung hindi sigurado. Isang mensaheng hindi inaasahan. Isang gabi, habang nag-i-edit ako ng proposal, may pumasok na email. From, unknown address. Pero alam ko agad kung sino. Maya, kung may karapatan akong magsalita. Hihingi ako ng tawad. Si Adrian. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Alam kong wala akong karapatan doon. Huminga ako ng malalim habang nagbabasa. Gusto ko lang malaman mo. Tama ka. At mali ako. Napatigil ako. Umalis ako para iligtas kayo. Pero sa totoo lang umalis ako dahil duwag ako. Matagal kong tinitigan ang screen. Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil galit pa rin ako. Kundi dahil hindi ko na kailangan. Yan, guhuling pagkikita. Ilang linggo ang lumipas bago kami nagkita. Hindi dahil hinanap ko siya. Kundi dahil nagkataon. Isang coffee shop. Tahimik. Ulan sa labas. Maya, sabi niya, tumayo. Salamat sa pagpunta. Hindi ako pumunta para sa'yo, sagot ko. May meeting lang ako dito.
Umupo kami. Mukha siyang pagod. Payat. Walang dating na dating Adrian. Kumusta ka? Tanong niya. Masaya, sagot ko. At totoo iyon. Napangiti siya ng mapait. Masaya ka na kahit wala ako. O dahil wala ka, sagot ko ng diretsyo. Napayo ko siya. Lara, tanong niya. Okay na ba siya? Sagot ko. At mas okay siya dahil wala ka. Masakit. Pero totoo. Yan ay katotohanan, Jay, dapat marinig. May balak ka pa bang bumalik? Tanong ko. Umiling siya. Hindi na, sagot niya. Aayusin ko muna ang sarili ko. Ang mga pagkakamali ko. Tumango ako. Gawin mo iyon, sabi ko. Pero huwag ka nang bumuo ng pangarap ng iba habang wasak ka pa. Tahimik siya. Maya, bigla niyang sabi, mahal pa rin kita. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala akong naramdaman. Hindi sapat ang pagmamahal, sagot ko. Kailangan din ng tapang. Iyan is bagong umaga. Umalis ako sa coffee shop na magaan ang loob. Hindi dahil nakapagsara ako ng sugat. Kundi dahil hindi na ako sugatan. May mga bagay na hindi kailangang ayusin. May mga taong kailangang bitawan. At sa pagbitaw na iyon, nahanap ko ang sarili ko. Isang huling sandali, Edith Lara. Bago tuluyang matapos ang taon, nagkita ulit kami ni Lara. Mas maliwanag ang mga mata niya ngayon. Mas buo. May sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Ano iyon? Kung hindi dahil sa'yo, ngiti niya, baka kasal na ako pero hindi masaya. Napangiti rin ako. Pareho tayo, sagot ko. Isang katotohanan. Hindi lahat ng kasal ay dapat matuloy. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. At hindi lahat ng babae ay isinilang para maging bride. Ang iba, isinilang para magising. Ang huling kabanata ng kwento ay hindi lamang tungkol sa kasal na hindi natuloy. Ito ay kwento ng mga sugat, desisyon at bagong simula. Umaga ng pagbabago. Umalis ako sa venue na tahimik ang lahat, iniwan ang bakas ng kasal na hindi nangyari. Habang naglalakad sa labas, ang hangin ay malamig pero presko, parang nagsasabi na may bagong simula. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang pakiramdam ng kalayaan. Siguro nang malaman ni Lara ang katotohanan. Siguro nang umalis si Adrian. Siguro nang masanay akong bitawan ang sakit. Lumapit siya sa akin pagkakita sa labas ng coffee shop na dati naming pinuntahan. Ngumiti siya. Payat. Mas maayos ang postura. Ang mga mata niya ay may bagong ningning, hindi sa kasal, kundi sa buhay na muling nabuo. Hi, Maya, sabi niya. Hi, Lara, sagot ko, nakangiti rin. Huling mensahe ni Adrian. Ilang linggo matapos ang insidente, nakatanggap ako ng email. Hindi ako naghahanap, hindi rin ako nagpadala ng mensahe. Pero dumating ito. Subject, tama ka. Maya. Kung binabasa mo ito, alam kong may karapatan kang malaman. Hindi ko kayang maging bahagi ng buhay ni Lara sa ganitong kalagayan. Hindi ko kayang harapin ang mga taong naghahabol sa akin. Kaya umalis ako. Salamat sa lahat at patawad sa sakit na naidulot ko. Adrian. Huminga ako ng malalim. Hindi na galit. Hindi na sama. Ngunit may kakaibang liwanag sa dibdib ko, katapusan at simula sa parehong sandali. Araw ng pagbangon. Bawat araw ay puno ng simpleng saya. Si Lara, unti-unti ay bumangon mula sa lungkot. Naglakad siya sa parke, nagbasa ng libro sa tabi ng ilog, at nagsulat ng kanyang sariling kwento. Ako naman, bumalik sa trabaho. Ngunit may bago akong pananaw. Hindi lahat ng kasal ay dapat mangyari. Hindi lahat ng relasyon ay para sa habang buhay. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay ang pagkabigo. Nagsimula rin kaming magplano ng bagong proyekto kasama ni Lara, isang consultancy para sa mga bride na gustong magplano ng totoo at hindi nagmamadali sa mga desisyon. Pinagsama namin ang aming talento at karanasan para tulungan ang iba. Yan pagkakaibigan natagpuan. Isang gabi, nagkita kami sa isang maliit na cave. Ulan sa labas at kami lang ang naroroon. Alam mo, Maya, sabi ni Lara, kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nasaktan. Ngumiti ako.
Hindi ka lang basta nasaktan. Natuto ka, sagot ko. Natuto ako, dagdag niya. At handa akong magmahal muli sa tamang paraan. Nakaramdam ako ng katahimikan sa puso. Hindi dahil sa wala na si Adrian, kundi dahil natutunan naming bitawan ang nakaraan. Bagong simula. Lumipas ang panahon at sa bawat araw, natutunan naming pahalagahan ang sarili at ang bawat desisyon. Hindi kami nagmadali sa pag-ibig. Hindi kami nagmadali sa kasiyahan. Si Lara ay nakahanap ng bagong inspirasyon sa kanyang karir. Ako, natutunan kong hindi kailangan ang isang lalaki para maging buo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay naging pundasyon ng bagong simula. Yan kapalaran ni Adrian. Balitang nakarating sa akin tungkol kay Adrian. Umalis siya sa bansa para ayusin ang mga problema. Nagtrabaho siya sa ibang bansa, tahimik at hindi pinapansin ang social media. Isang tao na minsang iniwan kami, ngunit sa kanyang pag-alis, natutunan naming hindi siya dapat maging sentro ng aming kaligayahan. Araw de natutunan. Pag-ibig ay hindi palaging kasal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay bitawan ang taong hindi handa. Pagkabigo ay biyaya. Ang sakit ay nagtuturo ng tapang, pagpapatawad at paglago. Pagkakaibigan ay pundasyon ng pagbangon. Sa huli, hindi ang lalaki o babae ang nagpapaayos sa atin, kundi ang ating sarili at ang mga taong handang manatili. Huling scene. Isang araw, naglakad kami ni Lara sa tabing dagat. Ang araw ay sumisilip mula sa ulap, ang hangin ay sariwa, at ang mga alon ay dumadampi sa paa namin. Tapos na ang lahat, sabi niya. Sagot ko. Ngunit hindi ito katapusan, dagdag niya. Tumawa kami ng sabay. Hindi dahil sa kasal, hindi dahil sa lalaki, kundi dahil natutunan naming ang buhay ay puno ng bagong simula.